Napakainit, abot hanggang singit. Grabe ho. Kakaiba ho itong revelasyon ho na ito. Grabe, sabi nga talaga nila, oo. Wala talagang matatago eh. Ika nga, sabi nga, di ba, ng banal na kasulatan, everything will be revealed. Oh. Naku po, ito na nga po, mga kababayan. Grabe ho, si Risa Ontiveros. Pero bago natin i-play at talagang himayin yung mga nangyari at mga sinabi ni Rene, ipaktingnan po muna natin itong news. Pero tataka ako doon sa iba hindi nila binabalita. Mukhang meron ng kinikilingan, pinoprotektahan. Sa bagay, kung ang may-ari nga naman ng istasyon mo, may pagmamay-ari ng mga minahan, naturalmente, hindi mo nga naman baka ma-delicate yung mga negosyo mo. Buti pa itong GMA na balita na po. O, pakinggan natin tong balita na to, ha. Ay, naku po, patay kang bata ka talaga. Oo. Ito. Pasok. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene Nako! ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Nako! Duterte. Patay tayo Binayaran dyan. lang umano siya ng Nako, 1 binayaran! milyong piso. Isang Si Senadora milyon! Risa Ontiveros. Shit! Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Aba, ala namang aminin niya. Pero siyempre, alam na, expected na natin yan. Kahit yung dati niyang issue. Diba? Lagi naman niya dinidina yung mga issue eh. Oh, lahat ng issue ni Ontiveros, issue sa PhilAm, at saka yung issue doon sa, yung isa pang witness din, yung tanim witness. Meron din siyang isa pang issue tungkol dyan eh. This is not the first time. Oh. Pero binawi, lagi niya man yan tinatanggi. Oh, consistent sa pagtanggi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Sandali Pakinggan natin yung boses, yung tinig ni Rene. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Patay tayo dyan. Kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Sandali. Doon pa lang sa tinig. Doon pa lang sa boses. Magkaboses ba? Magpareho ba ng intonation? Pronunciation? Ha? Hindi, kasi doon pala malalaman mo na kung siya yung talagang tao eh. Pakinggan natin uli. Nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata
na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon, sa isang video na pinost Oh. sa YouTube at Facebook account ng Tingnan isang natin. pagtanggol Valente, Oh, tingnan. lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Oh. Senator Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Handa ako Lahat po, ng patay sinabi tayo ko dyan. At makasama ko doon na Di ba? Doon pa lang, alam mo na talagang siya yung tao na yun. Di ba? Siya talaga yung taong nagsalita doon sa Senate. Di ba? Di ba? sa Isus. Senado ay ginawa lamang. Hindi, alam mo, ako hindi ko hinuhusgahan itong tao na ito. Kasi ang dami nagsasabi, naku po, mahirap yung gayaan. Mahirap yung ganitong witness kasi nagpabayad. Ayun na nga, 'di ba? Maraming dahilan Maaring nung panahon na 'yon, gipit siya, 'di ba? Maaring nung panahon na 'yon, talagang kailangan niya ng pera o na-tempt siya. Lahat naman tayo sometimes nagfo-fall nagkakamali, 'di ba? O malay nyo nung time na 'yon, talagang wala tapos nakonsensya. Hindi kasi tandaan ninyo, grabe yung akusasyon dito. Mamaya papakinggan natin yung mga sinabi sa kanya na sabihin sa Senado. Ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala namang Grabe. katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nako po! Andun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi Naku naman po. totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat Naka- daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas May paper trail Sige. ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw Ilalabas mo sa tamang panahon Dapat forthwith din yan. Dapat forthwith din sila yan. para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga Ay, sige, wag mong palagpasin. Ganito gawin mo, magdemanda ka, patawag mo, pahiring ka. Talaga na magkaalaman tayo. Di ba? Tingnan natin. nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Hindi, kaya nga, maganda yan Sabi mo, sige Hindi mo hindi mo to palalagpasin. Sige, tingnan natin. Imbitahan mo sa hearing. Idemanda mo na magkaalaman sa korte. Huwag yung puro satsat. Hindi kasi may balita ako, may nangangatog daw May nangangatog may nagagalit na daw sa somewhere out there diyan sa banda sa may yun sa may ilog. May nagagalit daw Bakit di daw naayos to Bakit daw nadadamay daw yung nako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nadadamay pero may nadadamay daw Ay, nako po, tingnan nga natin. Pakinggan natin to si Rene, Tingnan natin kung ano ba talaga yung kanya sinabi at tingnan Ako ninyo po kung si Michael Maurilio alias kung credible at kanyang sinabi. Pakinggan. Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka.
Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko Talagang talagang gusto nitong bumagsak ang Duterte. Di ba? Yun ang Ako naniniwala ko, si Pastor Kibuloy is just masasabi nating nadamay lang. Pero ang talagang target dito, ang mga Duterte. Si VP Sara Duterte. Ngayon pa lang lumalabas na di ba? Nung tinanong siya kung may plano bang tumakbo to si Ontiveros sa 2028, di ba? Dito ba lang, alam mo nang, nako, may motibo na. Again, we're not saying na totoo itong sinasabi nito. Kaya lang kasi in every crime, you have to know the motive. Diba? Kailangan mong malaman kung sino ba yung mga may motibong, halimbawa, pinatay. Sino ba yung may mga motibong pumatay dyan? Kaya nga, di ba, unang tinitignan dyan yung mga kapamilya, maaari yun, di ba? O di kaya mga kasama sa bahay. Kasi may motibo. Lalong-lalo na pagka yung asawa ay makikinabang ng malaking-malaking pera doon sa tao, di ba? Halimbawa, yun yung ang tawag doon, yung motive. Di ba? Dito, sino ba ang may motibo talagang pabagsakin ng mga Duterte? VP Sara Duterte. Alam na natin, di ba? O, yung mga tatakbo sa 2028. Mo ibig sabihin, pasok. Hindi ko sinasabing totoo sinasabi nito, pero pasok si Ontiveros. Doon sa may motibo. O, kasi nga, sabi niya, di ba? Pwede. Pwede tumakbo sa 2028. at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa. Grabe, talaga nagre-recruit sila no? Dito sa kwento nito, nagre-recruit talaga. Yung dating kasama din sa mga witness, kuno, ni Ontiveros, nagre-recruit sila. Tapos, ang talagang point person nila ay office ni Ontiveros. Ay, pambihira, Alam mo, magtayo ka na lang ng agency. Witness agency. Gago! Kasi yung mga witness, hindi, baka kala nyo nagbibiro ako. Papakita ko sa inyo. Ayan, dati, naakusahan na rin si Ontiveros. Di ba? Pero syempre, di-deny niya yan. Na binribe yung witness. Naku po, grabe. Paano na, mga pawok? Hindi kasi yung mga walk-walk, mga Gen Z, di ba? Bilib na bilib sa akbayan. Yung pinuno ninyo,
yung pinuno ninyo, involved, di umano, alleged, di ba? Sa bribery ng mga witness. Yari na to. Anak ko po, Diyos ko po. Upang magpadala ng formal na email, kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Grabe. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina... Nako, wait lang ha. May nagsasabi kasi din para daw nagbabasa. Nagbabasa ba yan? Hindi, maaari sabihin ng iba, tumitingin-tingin sa ibang direksyon. Kasi pwede naman yun. Kaya ako ba, nakatitig ako sa camera all the time? Nakaganyan ba ako? Patatat. Hindi. Ang dami kong tinitingnan. Ang dami kong, alam mo yun, madami kong kasi malikot yung mata. Hindi ibig sabihin, nagbabasa na kagad. Gusto nyo nagbabasa? Dako. Gusto nyo ba nagbabasa? Ito, papakita ko sa inyo yung talaga nagbabasa. Dito, talaga nagbabasa siya. Kasi kung sasabihin ninyo, nagbabasa, dito talaga makikita ninyo, talaga nagbabasa itong tao na to. Dito sa mismong, pakita lang natin, baka sabihin ninyo Kasi yun ang aligasyon ng iba, nagbabasa daw ayan, eto talaga nagbabasa. Ayan. Please stand up. 1,000 po ang aking goal everyday. Na yan talaga nagbabasa. Nagpanggap po akong PP at BIN. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Di ba? Pareho sila ng tono ng boses. Siya yun At least ito, mga kababayan, talagang walang binabasa. Alam niya yung sinasabi niya. Di ba? Hindi niya yung parbagang, ito, talagang literal. Hindi mo alam yan? Ba't mo binabasa? Ito talaga, alam na alam niya sinasabi niya. Sara Duterte. Kasi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, ay bay, ka talaga, spontaneous ka, ika nga. Ito, tuloy natin. Naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Naku po! Bawat banggit, malaki halaga.
Hindi kasi yung una 500 lang eh. Para kay Kibuloy yun. 500 naman pag idadamay si VP Sara Duterte tsaka si Pangulong Duterte. Tapos eto, dadagdagan na naman daw pagkasama si Bato tsaka si Bongo. Naku po. Bongo tsaka Bato, galaw-galaw. Kailangan natin na imbestigahan ito sa Senado. Huwag kayong papayag na dinadamay kay mantakin mo. Sa bagay, si Judas nga eh. Katabi pa ni Kristo, di ba? Meron nga daw kwento-kwento na talagang close pa nga daw si Judas sa ating Panginoong Hesus eh. Kayo, Senator Bato tsaka Senator Bongo, kasamahan ninyo si Ontiveros, gusto daw kayo idamay, di umano. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Anak ka ng tutsang Pero kalabaw. hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Kita nyo? Ang linaw ng explanation niya eh. Hindi na sinama sa hearing kasi delicates. Mamaya tanungin siya eh. Mga senador to at hindi niya kayang sagutin. Yeah? Hindi niya kayang sagutin dahil nagsisinungaling siya. Ay, antayin ninyo. Subukan natin. Hahanap tayo ng paraan para ma-interview natin ito. At ma-interview ng mga, alam mo yun, let the people decide. Diba? Let the people decide if this person is saying the truth or not. Interview. Kailangan magkaroon ng open interview dito. Yan ang maganda at malalaman natin kung talagang totoo. Pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Grabe, no? 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Ako, bigyan nyo ako. Kailangan ko 2.5. Idadamay ko si Ontiveros. Bago! Dadamay ko si Ontiveros, idadamay ko sino ba? Easy. Si Speaker. Sino ba gusto niyong idamay ko? Taknan tutsa, oo. Talay. hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga may briefing pang nagaganap? dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Grabe, pati yung Angel of Death, pinaimbento talaga sa kanya. Ang lupit mo, Risa. Ang lupit mo kung ito ay totoo. Pwede ka nang maging director ng teleserye. Pumasok ka doon sa, mayroon pa bang probinsyano ngayon? Gumawa ka ng ng sarili mong teleserye. Diba? Oh! Risa Ontiveros, bayani ng kabataan. Yung pa ganun-ganun. Diba? O kaya Risa Ontiveros, ang babaeng walang pahinga. Gago!
Banat bay talaga, oo. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo talagang tinuruan no? Nasa isama human trafficking Hindi ako kaya nga hindi kayo magtataka. Kay Harry Roque, sinama yung human trafficking din. Di ba? Kasi nga, non-bailable. Di ba? Hindi naman pwedeng rape. Wag ganun banat bay. Hindi. Sinasabi ko lang. Utak ko talaga nakakainis. Yung bibig ko. Hindi, kaya nga mga kababayan, eto, napakalinaw po nito na talagang planado nila. Kasi nakikita nila, mahina daw yung kaso ng rape. Sabihin, malabo mapatunayan yan. Kaya nga, di ba may kinikwento ko sa inyo, kung maaari ko lang sana ikwento kung anong nangyayari sa loob ng trial patungkol kay... Naku, ayoko na lang magsalita, pero talagang sabit to ang mga witness na nagwi-witness against Pastor Kibuloy regarding dun sa rape. Kaya itong human trafficking, kasi tandaan ninyo ano ba yung human trafficking na sinasabi nila? Okay? Yung human trafficking, yung nagbebenta yung mga worker, yung mga ganyan mga dinadala yung mga worker para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi human trafficking yan. Sa lengguwahe ng relihiyon, yan po ay training. Kasi alam nyo, lalo na kayong mga lumaki sa Christian church, kayong mga meron tayong tinatawag na na by faith, alam nyo yun? Naalala ko dun sa dati kong church, talagang ganun yung mga worker, living by faith. Even the pastors are living by faith. Ang ibig sabihin nun, walang sahod. Walang sahod, zero. They're preaching. They're going around the world. They're minister. Pag sinabi mo ministro ka, hindi lang yung nagsasalita ka Kasi may wrong concept kagad yung iba Pag pastor ka, nagsasalita ka lang. Minister, magsasalita ka lang. Hindi. Sa Christian church, pag minister ka o pastor ka, para kang ikaw yung tatay ng community. Lahat gagawin mo. Magtatrabaho ka, tutulungan mo. Yan ang ganyan hindi ko iba ko kasi yung pasensya, hindi ko po kabisado yung sa iba. Pero kasi yung sa iba, 'di ba, yung mga pare, hindi naman po sila nagtatrabaho. Talagang mas lang sila, 'di ba? Kung meron man, unti-unti lang. Hindi katulad ng sa Christian church, lalo na sa kanila, yung mga ministro nila, driver pa nga minsan Walang biro. Pag kami nagpupunta kailan ba yun? Nagpunta kami huli noon sa Hong Kong. Pagtataka ka yung driver. Siyempre, sila Boss Dada. Yung mga bunganga niya mga yan, talagang Tas biglang malalaman namin yung pala yung ministro nila, yung head ng church nila doon. Pastor yun So, anong ibig ko sabihin? Yung human trafficking kasi, madali nilang idikit kay pastor. Tignan mo na yung mga worker mo, pinagtatrabaho mo, forced labor yan, walang sahod yan, ganito. Sandali, prinsipyo ng ng church Hindi lang naman po sila gumagawa nun Sabi ko nga sa inyo, ang tagal ko naging worker sa isang church, wala ho sahod. Ang tagal kong hinandle ang worship team, wala rin ho sahod. As in, araw halos nagte-training kami ng mga musikero, tapos yung mga namin, ako nagse-setup, ako na rin ng sound engineer, ako nagbubuhat. Ano yun? Yun po ay living by faith. Wala hong sahod yun. Ano yun? Forced labor din yun?
human trafficking din yun kasi dinadala kami sa ibang bansa. Hindi yun. Kagustokang kuho yun. Yun ang sinasabi. Kaya lang, bakit dinidikit dyan? Kasi pag titingnan mo sa mundo sa mata ng mundo, ay, bakit sila pinagtatrabaho? Bakit sila pinagbebenta? Bakit sila ganito? Ano yan? Forced labor yan. Human trafficking yan. Tingnan mo, dinadala nila yung mga church member nila sa ibang bansa para magtrabaho. Ginagawa nilang alila. Hindi nila alam, part of the training yun. Kasama ho yun. At wala namang puwersahan eh. Hindi naman nila, papatayin nila kung yan ang pinalalabas nila ngayon. Kaya nga may angel of death eh. Di ba? Walang ganun. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya yun yung ikinaso kasi yun yung pwedeng malapit eh. Malapit doon sa pag tiningnan mo itsura. Oo nga no. Inaapi, alam ko yan, nagbebenta sila ng ganito. Oh. Hindi nila alam, gusto ng mga worker yun. Kasi nga they wanna be trained. Sabi nga nila para kasi yung alam mo, marami na po tayo nakakausap sa nila. Talagang part ng training nila yung magpaka-humble. Part yung training nila na humarap sa lahat ng tao as part of their ministry. Kasi nga, yun eh. That's the way they shared their gospel. Part yun. By doing their jobs na ganun. Diba? So, who are we to question that? Yun lang ang dito. At ang matindi nga ho dito, yung kaso na yun, hindi talaga ang target si Pastor Kibuloy. Ang kasalanan lang ni Pastor Kibuloy talaga, sa parte na to, alam nyo kung ano? Kasi best friend sila ni PRRD. So, para bumagsak si PRRD at si BP Sara Duterte, yung best friend, yun ang dalihin natin. Di ba? Idikit natin yan. Idikit natin ng idikit. Eto, marami tayong masisilip dito. Kasi nga, kakaiba yung ginagawa nila. Di ba? Yun ang dyan. Kaya talagang collateral po ito si Pastor Kibuloy. Pero ang talagang target dyan, sila BP Sara Duterte. Bakit nga? May balak tumakbo eh. Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit
wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi... Tama talaga yung sinasabi ni Pastor na talagang gusto siyang kunin ng Amerika no? Talagang agad-agad. Agad-agad daw dalhin doon. Ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Grabe, no? Oh, ayan talagang kita niya yung nung panahon na kay OJC Seeds, talagang pagka babaha daw ng pera talaga ang dahilan. Yung pagkalkal, lahat ng ginawa nila sa kay OJC, hindi lang yung hulihin si Pastor, talagang may pera ho silang ay grabe. No wonder, kaya pala Finris talaga. Diba? Risa Ontiveros. Ang lakas mo Hindi. Ang lakas mo Hindi, ako nagtatanong lang gaano ka kalakas kay Tore? Ang sagwa, shit. Ang sagwa, shit. Ayokong imaginein. Ayokong imaginein. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon. Ay, grabe! Damay si Ontiveros, damay pa si Torre, namumuno sa meeting. Gago! Naku po, kailangan sagutin ito ni Torre. Bakit sa balita hindi kasali si Torre? Dapat sagutin ni Torre ito. Ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit
isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Nung November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting. Grabe, kasama no? sina Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Kasama pati DOJ. Oh, grabe to. Grabe to, mga kababayan. Naku po, matindi ho ito. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian. 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila. Upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. Grabe, no? Pera talaga. Pera talaga. Tapos, para masira pa mga Duterte, kunik-kunik na talaga. Tama talaga, love of money is the root of all evil talaga. Naku po. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, at kasama yung Chief of Staff ng Office ni Sen. Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Sen. Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang
ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Grabe. Alam nyo mga kababayan, ang tindi ho nito Talagang dawit po from the Office of the President, kay Torre, DOJ, at higit sa lahat si Ontiveros. Kaya nga para magkaalaman talaga. Eto, para lang magkaalaman. Una, maganda ma-interview ito ng mga media. Diba? Akala ko ba mga media talagang investigative journalism, may mga ganyan-ganyan pa sila. But tahimik kaya ibang media? Nabigyan na kaya kayo? Nabayaran na kaya kayo? Para tumahimik at wag nyong interviewin tong mamang to. Malalaman natin. Pag hindi binalita, ay malamang bayad yan. Pag hindi in-interview, hinanap, malamang bayad yan. Yeah? Maganda ma-interview rin ito ng mga vloggers. Ito dapat ang pinag-uukulan ng pansin ng mga vloggers. Hindi kasi tandaan ho natin ito hindi about Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy is just a collateral damage, ika nga. Collateral damage lamang po si Pastor Kibuloy. Ang talagang target dito, BP Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, at pera. Nagkataon lang, lahat yun, merong kaugnayan kay Pastor Kibuloy. Yung pera, alam naman natin, di ba? Ang church money, alam natin yan. Mga ano yung mga yan mga faithful pagdating sa tithes. Pangalawa, malapit siya kay Duterte. Talagang target na target siya dito. Kaya, ngayon pa lang, makikita nyo na lahat ng malapit sa mga Duterte, tinatarget. Yeah? Lahat po talaga tinatarget. Ngayon. So, ang ibig sabihin po nito, napaka-importante. Na pag-usapan talaga ito ng mga vloggers. At sana, interviewin natin. Malalaman natin. Kasi di ba alam naman natin, yung mga akusasyon sa mga vloggers, bla bla bla. Huwag tayo maniwala dyan. Ayan ingay lang. Mas maganda, mas maniniwala pa ako na pag ikaw ay Duterte vlogger at hindi mo idiniscuss to. Malamang sa malamang. Iyan yung tinatawag nila. Ano man, meron silang tawag dyan. Yung double agent. Ano ba? Utangin ng double agent dyan. Shit. Malamang. Kasi bakit ayaw niyong pag-usapan ito? Di ba? Sa dami-dami ng issue, ito talagang napakainit na issue. Malalaman natin, pag ang Duterte vlogger hindi ito diniscuss, amoy mo na. Amoy mo na. Merong ibang agenda. Yan ang una. Ay, yan ang pangalawa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo matindi ho ito At sana, pangatlo, sana maimbitahan to sa Senado. Ngayon, malalaman natin kung sino ba ang talagang Senado na matikas sa mga Duterte supporter o sa mga Duterte allied na Kasi, again this is not about Pastor Kibuloy. This is about Duterte. Kaya we are calling on the senators who claim to be the supporter of Duterte. Pisa na natin sa pinakapogi. Ay, hindi, wag naman. Dali. Pangit yun. Pagka hinuli ko, pangit. Hindi, mali. Sorry, erase. Unahin na natin sa, siyempre, hindi re-electionist. Ayan. Si Senator Robin Padilla. We are calling. The Duterte supporter are calling on Senator Robin Padilla. Sino pa? We are calling on Senator number 1, si Bongo. Senator Bongo. We are calling on Senator Bato. Although ito si Senator Bato, siner niya ito Siner ni Senator Bato ito. Tingnan natin si Senator Robin at saka si Senator Bongo kung i-share nila ito. So, ito magandang reel to, title Senate Challenge sa mga senador. Yan.
Siyempre, sino pa? Si Marcoleta. O, yan ang pinakamatikas. Actually, maganda. Makakuha ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Ganda yun. Exciting yun. Di ba yun yung mga pag Blue Ribbon Committee, yan yung hindi pula eh. Blue nga eh. Hindi, Blue Ribbon Committee, yan yung sa mga sa mga katiwalian sa mga department, di ba? Ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, napakaganda kung si Marcoleta malagay dyan sa Blue Ribbon. No? Napakaganda dyan. Pero, kahit hindi, pwede naman silang manawagan ng, ng hearing eh. O ipatawag. Kung ayaw, kahit sa kanilang personal lamang na kakayanan. Yun nga lang, kasi alam ko, maintindihan ko naman eh. Minsan kasi talaga may dynamics ng Senate eh. Mahirap talaga magpasok ng agenda dyan, hearing eh, di ba? Lalo na kung hindi mo kaalyado yung Senate President, mahirap. Kaya nga, kahit man lang sa personal capacity lang nila bilang senador, malaking bagay. Kaya nga tingnan ninyo, di ba? Pinuna ni Ontiveros si Bato kasi si Bato nag-share na. Antayin natin yung mga iba kung mag-share din. Kasi kung itong timbangan kung talaga ba sila ay maka PRRD at maka BP Sara Duterte.